Ano pa kaya ang mga gimmick, mga pakulo, drama, ah, paawa, or destabilization na gagawin ng mga anti-Marcos? Lahat po ay ginawa na pero hindi nagtagumpay. Itong pinakahuli ang pinakalegal na proseso pero nabasura din. Ang tinutukoy ko yung impeachment. Binasura ng Committee on Justice. Yung resign Marcos, people power against Marcos, panghihikayat sa military at police para mag-withdraw ng support, walang nangyari. Wala na. After halos 4 years, yan po yung 2-5 na kanilang ginagawa. Ang legal na ginawa nila, dahil naaayon sa ating saligang batas, impeachment complaint. Pero hindi naman nila justify, insufficient in substance. Walang buod, walang laman. Kaya nireject, binasura. Yung people power, Marcos resign, or paghikayat sa military, destabilization yan. Sa aking personal opinion, hindi talaga magtatagumpay. Eh ngayon, meron pa tayong more or less ay 2.5 years. Eksaktong 2026, 2027. Tapos yung 2028, kalahating taon na lang yun. So 2.5 years na lang natitira. Ano ang susunod? Meron pa ba silang bala? Meron pa bang maiisip na drama? Meron pa bang maiisip na paraan para kanilang makumbinsi ang mamamayan? Pero sa tingin ko hirap na kasi lahat ginawa na. Pagbibintang ng korupsyon, gumagamit daw ng bawal na drugs, at mali daw ang pagkakahuli kay Duterte. Lahat hindi na patunayan. Garbage ang inabot. So wala na. Personal ko pong opinion nito base sa nangyari. Hindi ito fake news kasi nangyari na. Ngayon, kung dadaanan naman nila, babalik sila sa dati. People power, Marcos resign, malabo. Kasi yung pinakahuli at legal impeachment, kahit na sinong presidente, hindi magre-resign. Hindi nga nyo kung ma-impeach, ba't ako pa magre-resign? Ganon na po yung prinsipyo dyan. Hindi nga nyo kung na people power Hindi nga nyo nahikayat ang taong bayan na ako'y matanggal Hindi nga nyo ako napatunayan na ako may kinalaman sa inyong akusasyon Wala nga nangyari sa impeachment ba't ako magre-resign? Yan na po ang pinakahuli. Walang presidente magre-resign kung hindi siya na-impeach. Kasi yung impeachment, yun ang tamang proseso. Pero hindi na-justify, hindi na-convince ng mga complainant ang Kongreso. Political, technical, legal, lahat ginawa. Anong nangyari? Basura. So, ang Pangulo, hindi na nyo kayang gibain. Kahit nung araw na wala pang impeachment, sabi ko, hindi yan magre-resign, hindi yan nyo kayang patalsikin. Nangyari. Ngayon, impeachment, wala rin nangyari. Di lalo na. Matibay na matibay. Yan po ang aking observation at opinion. Kasi nga ho, galing sa illegal, pumunta kayo sa legal na pamaraan, wala rin nangyari. Ano pa? Pabalik na naman sa illegal. People power ko, no? Destabilization. Ay inciting to sedition yan. Marami na sinampulan. Ang pagpapile ng inciting to sedition, hindi harassment, hindi pananakot. Yan ay pagpapatupad ng batas. Ang pagsasalita, pagtitipon-tipon, naaayon yan sa ating karapatan lahat. Freedom of expression, freedom of the press, freedom of assembly, lahat yan legal. Pero pag lumampas ka dyan, may batas nang hahabol sa iyo. Lalo na nga pagka may pagkasedisyon ng hihikayat, ng manggugulo, nag-oorganisa, ayan na yan, inciting to sedition. Yan ang problema. Yan na yung aabutin nyo pag ginawa nyo. Pag inulit-ulit nyo ang pagka-destabilization na galawan, puro kaso nang aabutin nyo. Hindi ito pananakot. Paalala lang. Kasi, ginawa na nyo lahat, walang nangyari. Ang pinakamaganda, move on na lang. Manahimik na kayo, mag-prepare na lang kayo sa kung anong gusto nyo gawin sa next election. Ang eleksyon ang tamang labanan. Dahil yan ay political exercise. Taong bayan ang magde-decide sa eleksyon. Yun ang tama under 1987 Constitution. Eleksyon. Hindi pang-aagaw, hindi pagre-resign.
Tama lang yung impeachment pero wala nga nagawa kayo. Ano pa pag-uusapan? Wala na. Ayan. Okay? So, yun ang sitwasyon. Okay? Samantala, eto, hindi talaga pwede nating ito dahil isa kung sa labas ng gobyerno, may ganyan kayong mga galawan. Sa loob ng Senado, sa Kongreso, wala kasi kakunti ang Duterte ron. Iilan pa yung mga Duterte ron, hindi pa pumapasok. Naloko na. Sa Senado, yung minority group, halatang maka Duterte at pinagbibintangan sila pro-China. Ay sino susuporta dyan? Gustong-gusto nilang agawin kay Soto ang kapangyarihan bilang Senate President, ang agenda para pagtakpan ang napipintong second impeachment laban kay Sara Duterte kasi baka makarating sa Senado. Kung nung una, in-impeach ng Kongreso si Sara Duterte sa Kongreso, impeach na yun, tapos na yun. For trial na lang, pero sinabi ng Supreme Court, unconstitutional yung proseso. So ngayon, dadaan sa tamang proseso ang pangalawang impeachment para hindi technical. Dadaan sa tamang proseso. Sa Committee on Justice, mapipilitang bigyan ng oras panahon at magpaliwanag si Sara Duterte. Sino si Mary Jane Piatos? Sino si Kokoy Villamin? Sino si Pampano? At kung sino-sino pa. Ayan. Saan mo dinala at ginamit ang confidential at intelligence fund? Yan ang itatanong. Bakit ka nagbigay ng 50,000 each sa mga opisyalis ng Department of Education sa loob ng 9 months? May resibo at yung testigo dyan ay si Undersecretary Mercado na tumanggap ng 50,000 each in 9 months. Bakit ka nabigyan ng pera? Yan ang mga tanong. Kung paano sasagutin ni Sara, hindi ko alam. Kung paano nila i-depensa, hindi natin alam. Kaya malaki ang posibilidad. Dadaan talaga yan sa tamang proseso para maiwasan ang technicality. Ma-impeach ulit sa Kongreso si Sara. Tapos didiretso yan sa yung article of impeachment at magta-trial. Yun ang gustong gawin ng mga pro-Duterte. Huwag mangyari yun. Gusto nila mahawak ang majority, mahawak at makontrol ang Senado para hindi ma-impeach si Sara. Iyan ang aking sariling observation at opinion base sa nangyayari at pwedeng mangyari. Ewan ko kayo kung ano yung masasabi dyan. Walang personalan, issue lang. Walang fake news, totoo lang, sa totoo lang ang ating pagtalakay dito. For information only. Okay? So, abangan natin. Itong nakaraang linggo, nabigo ang minority, pro-Duterte. Matanggal si Soto at makuha nila at ma-recruit si Ligarda na kailang pag-asa. Pero hindi. Si Ligarda ay nanatili sa majority at mukhang baka magtuloy-tuloy nang maging Senate President. Balita ko ay merong sharing na siguro. Maghahati hanggang sa 2028. Pwedeng mauna ipagpatuloy ni Soto yung kanyang pagiging Senate President. Kalahati nitong natitirang taon ng Senado. Tapos doon sa last ng 1.5 years, baka si Lori na maging Senate President. Nabigo makuha ng mga pro-Duterte senador si Loren Ligarda. Yun ang aking nakikitang nangyari. Please like and share ng ating mga topic.